Praise the Lord! Amen. Bakit seryoso? Nakaka-nervous ako yung tingnan. Hallelujah. I'm so glad to be back again at salamat sa inyong mga panalangin na naging maayos po yung pagbibiyahe. And sa ngalan po ni Sister Bayet, nandiyan po nais niyang batiin po kayo. Wala siyang Facebook account, kaya hindi po niya kayo mabati sa Facebook. Kaya also yung pong ating mga kapatiran sa JNPI, they would like to extend a heartfelt greetings. Marami po nakasubaybay sa ating online service and they are so excited to see you. No? Iba po yung online, iba rin po naman yung personally, yung talagang nandito na nakikita ko kayo na talagang andun yung inyong kagalakan na maglingkod sa ating Panginoon. No? Also, nais ko magpasalamat sa ating leadership ng FLCC dahil for, again, endorsing yung renewal po ng aking visa. No? So, hopefully, ay ma-renew po yung visa ko this week at walang anong maging problema. No? Kaya, kita-kita pa tayo. No? Praise the Lord. Kaya maraming salamat at also sa inyong continued support. Yung ating pong mga churches, especially those whom we are supporting, we are supporting more than 20 pastors ng mga GMPI churches all over the Philippines. At tuwang-tuwa po sila sa inyong patuloy na pag-ibig, pagmamahal. Sa pamagitan po ng pagkakaloob, even for small amount, ay nagagalak po sila na matugunan ang kanilang mga pangailangan. Kaya maraming salamat. Okay, so tuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At tumayo po tayong lahat, basahin po natin ang ating scripture ngayong umaga. Okay, so we'll be reading from 2 Kings chapter 4, verse 8 hanggang 19. Okay, kung wala kayong mga Biblia, ay tumingin po tayo sa ating monitor. At sabay-sabay po natin basahin sa Tagalog. Ano? Hallelujah. So, sabay-sabay po natin basahin. Minsan, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahan kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natindihan kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid? Pupunta rito. Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik na roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niya si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag na nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo ang pinasasalamatan natin ang paggawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang itutulong natin sa kanya bilang ganti sa kabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, isang taon mo na ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po niya akong paasahin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos isang taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama, kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo.
At sinabi ng ama sa isang katulong, iyorino siya sa kanyang ina. Pagpalain po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. Panginoon, maraming salamat po na sa araw nito, you have again given us an opportunity, Lord, to meditate upon your word. At Panginoon, nawa ang bawat salita ng aming pagbubulay-bulayan ay tumimo sa puso ng bawat isang nakikinig. At hindi lamang ito tumimo, kundi may apply po namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon, itong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapunod po tayo. Amen. Dito po sa ating kasaysayan, ang central figure po rito ay yung tinatawag po natin na Shunammite woman. No? Yung babaeng Sunamita. At sila po ay nakatira sa village ng Shunem na matatagpuan po north of Jerusalem. At dito po, every now and then, si Propeta Elisha ay dumadaan dito sa Shunem as he travels papunta po ng Jerusalem. At napansin po ito ng babaeng Sunamita. At sabi niya sa kanyang asawa na ba't di natin ipagawa ng isang silid ang lingkod ng Diyos na ito upang sa kanyang pagdaan ay meron siyang matutuluyan at meron siyang isang lugar na kung saan ay magpapahinga sa kanyang paglalakbay. Okay, at ito nga po na always, every time na si Eliseo ay nagdaraan po ron, she was always welcome sa tahanan po ng Sunamita na ito. Hallelujah. Now, ngayong umaga po we'll be talking about this woman. Although hindi po Mother's Day, malapit na, March po yung Mother's Day po rito sa Kuwait. Subalit, meron po tayong mapag-aaralan dito from the characteristics of this woman that can be related o pwedeng ihambing sa church. No? Na ito po isang bagay na ipinapaalala po ng ating Panginoon sa atin. Yung mga characteristic na ito, napakaganda po na manatili o makita po sa isang iglesia. Sabi po ni Paul, sa Galatians 4:26, he compares Jerusalem, o kaya pag sinabing Jerusalem, ito po yung sentro ng pagsamba noong mga panahon na yon. At sabi nga niya na kino-compare po niya yung Jerusalem na siya po yung ina natin. He compares Jerusalem as our mother. Ina po natin. At makikita po natin dito as we study yung mga characteristics ng isang ina ng Shunem na ito na we can see if this is present already sa ating pong iglesia. Okay? So, we will study the characteristics of a godly woman. The church. Woman, church. Okay? Ang unang-unang po rito, godly mother has reverence for men of God. Meron pong paggalang sa mga lingkod ng Panginoon. Sabi nga po rito na sa verse 8 and 9, minsan si Eliseo ay pumunta sa Shunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahan kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng isang higaan, mesa, upuan, at ilawan. Hallelujah. Ang babae mong ito, she was sensitive. No? Sensitive po siya sa mga banal na mga bagay. She recognizes yung mga taong lingkod ng ating Panginoon at nandoon yung kanyang pagnanais. No? Na ang pagpapala at dala ng mga lingkod ng Diyos nito ay ma-impart sa kanyang buong sambahayanan.
At ano po yung kanyang ginawa? Para yung impartation na yun ng mga banal na lingkod ng Panginoon ay mangyari sa kanyang sambahayan. Aba, nagpagawa ng silid. Kaya inanyayahan po niya si Elisha that every time that he will be traveling to that place, he is always welcome. Dahil mayroon na siyang silid. Inihanda na roon ang kanyang mga pangailangan, pagkain, ang kanyang mesa, ang kanyang higaan. Hallelujah. Mga kapatid, ano pong nakikita natin dito? Ang isang sensitive na godly woman o ang church is yung hindi niya pinapakawalan yung mga banal na bagay. When once we realize, once we see holy men of God o yung mga banal na mga bagay, ay talagang hindi natin ito pinapalampas. Kailangan mapasa atin yung kanyang anointing, mapasa atin yung kanyang ma-impart sa atin yung kanyang pagpapala. Ito po yung nais ng ina na ito sa kanyang pong sambahayan. Ang pagpapala ng lingkod ng Diyos, ang pagpapala po ng ating Panginoon ay dumapo sa bawat miyembro ng isang sambahayan. At ito nga po, na hindi lamang po si Elisha, siya po ay larawan ng isang lingkod ng Panginoon na ginagamit po ng Diyos. He is a vehicle ng blessing. At tayo pong lahat, mga kapatid, we are Elishas. Tayo po'y dumadalo sa mga gawain po, and once we listen to the Word of God, diba, na tayo po'y napagpapala. At ang Word of God na yan, sabi nga, hindi babalik na hindi na-accomplish yung purpose. At yung Word of God na yan, ay hindi po pwedeng hindi makita sa ating mga buhay. And once na nangyari po yan, people around us will be blessed. And they would like to be associated with us. Because they wanted to be blessed. And they wanted also to have that blessing. And that blessing will also be imparted sa kanila pong mga mahal sa buhay. Hallelujah. Kaya ito po yung blessing na tapo'y dumadalo sa mga gawain nito. Hindi lamang si Elisha, kundi even us can impart that blessing sa mga taong nakapaligid po sa atin. Hindi po sayang yung Word of God. Hindi po sayang na tayo po ay dumalo ngayong umaga. Hindi po sayang, hindi po waste of time that we are here this morning. We did the right thing. Hallelujah. Kaya in relation to this, ako po ay thankful sa church na ito na talagang they have this reverence, paggalang, appreciation sa mga lingkod ng ating Panginoon. That we don't fail to recognize them even once a year, or every now and then we bless them with something. Ito po'y pagpapakita ng ating paggalang, appreciation sa mga lingkod ng ating Panginoon na ito. Hallelujah. At it is a way of telling them that, oh, we are so thankful na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. We're so thankful that you are imparting blessing to us. Same blessing na i-impart din po namin sa aming mga mahal sa buhay. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa inyong lahat because you recognize, ginagalang po ninyo ang iyong mga lingkod. Although, hindi naman lahat gano'n, because during the past ay marami rin pong kasaysayan ng FLCC na kung saan ay medyo kulang sa paggalang. Pero tapos na po yun. Tapos na po yun. And this is what we expect. That although mayroon po mga ganun, then ang mahalaga po ay nandoon na patuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. So, it's such a privilege to become a pastor ng FLCC. Kaya later on, sabi nga, tumatanda pa ang lahat, di ba? Later on, mayroon sa inyo na ipag-pray na kung saan kayo po'y maghahawak o kayo po ang magiging mga pastor ng ating mga churches. Sana po ay hindi po kayo magdalawang isip. Dahil tunay nga pong pribilehiyo ang maglingkod sa
iglesia ng Diyos ng FLCC. Kaya nga, ang hirap po kailan babalik-balikan Ano? I can just imagine yung mga kapatid po natin, pag nagkikita-kita po kami lang sa Pilipinas, nag-uusapan po namin ng Kuwait. Si Pastor Lando, kwentuhan mga dito, si Nanuel, mga Pastor Atoy, lahat po nakikita. Talagang Kuwait po ang pinagkukwentuhan namin. Parang napakahirap na mahiwalay. Although hindi naman mahiwalay dahil we are just online away, di ba? Hindi naman mahiwalay. Pero iba po talaga, Iba po. And this the same spirit that we would like to impart sa ating pong mga GMPI churches. Kaya maraming salamat po sa inyo pong reverence, sa inyo pong paggalang sa mga lingkod ng Diyos. Pangalawa po, a godly mother desires to have children. Sabi po ng verse 14, pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang itutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala pa siyang anak at matanda ng kanyang asawa. Tawagin mo siya muli, utos ni Eliseo. Kaya bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi ito sa kanya ni Eliseo, 1 taong mula ngayon, ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki. Makalipas ng halos 1 taon mula nung sabihin ito sa kanya. Hallelujah. Mga kapatid, alam ng Panginoon yung ating mga pangailangan. Alam ng Panginoon ang pangailangan po ng Sunamita. Although, hindi niya sinasabi ang kanyang pangailangan as she continued to serve the Lord. As she continued to serve the man of God. Pagdating doon ni Eliseo, pinapakain, pinaghahanda siguro siya ng pampaligo, panghugas ang kanyang mga paa, and everything. Hindi po yung lingid sa paningin ng ating Panginoon. Hindi man niya sinasabi ang kanyang pangailangan, but then, ang Panginoon, He is aware that as we seek first His kingdom and His righteousness, sabi nga, all of these things shall be added unto us. Mga kapatid, alam ng ating Panginoon, ano ba ang desire ng FLCC? Ang desire ng FLCC ay yung may palaganap ang mabuting balita. Di ba ba? Yan po yung ating pinaka-main purpose na tayo po'y nag-i-exist. At paano may papalaganap ang mabuting balita? Well, hindi po kaya ng ilan nating mga kapatiran, mga pastor, o yung mga miyembro po ng evangelism ministry. Kailangan po niya ng maraming mga manggagawa. Kailangan po niya ng maraming mga anak. Diba? At ito po yung pinapanalangin ng ating mga pastor, ng ating mga leaders sa Lord. Magdala ka pa ng maraming mga kaluluwa, Panginoon, na magkukumit ng kanilang oras upang maisagawa ang layunin, yung desire ng puso ng isang ina, that is to have much or many children. At praise God, this is already many, but there are many more outside of this hall na nangangailangan po na makarinig sila ng mabuting balita. Sila po yung magiging anak ng iglesia nito, ng church na ito, ng FLCC. Kaya, binabanggit po ni San Pablo kanina na ang Jerusalem, yung pinaka-main center po ng worship, ng church, ay isang ina. Na ito po ang tumatawag o ito po yung umiiyak. Kaya po nang pagsabi natin, Panginoon, nandiyan ang mga anihin. It's already ripe, ready na para anihin. Sabi sa kanyang mga alagad, pray. Panalangin kayo to the Lord of the harvest. Na magpadala ng mga manggagawa. Hindi ba niyo naisip, mga kapatid, kung bakit kayo narito? Hindi kaya kayo ang kasagutan ng mga panalangin ng mga nauna na dito? We've been praying that the Lord will bring mga anak, at mga anak sila po ang magsasagawa ng desire, ng heart desire
ng kanilang ina. At ano po ang heart desire ng isang ina? Sabi ko kanina, ipahayag, humayo, ipahayag ang mabuting balita. Ipaalam na si Kristo ay mahal ang lahat ng mga tao at nais niya na ang mga tao ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. Magbukas sa kanilang mga puso at tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At alam ng Panginoon, ito po yung desire po natin. And the Lord, it is the will of God, will ng ating Panginoon, na ipagkaloob po ang desire na yan ng ating puso. Hallelujah. So, gaya po ng sabi rito na Jerusalem, ang ating ina, kaya din po ang church. FLCC is like a mother desiring for children. Ano po ang mga children nito? They will be partners in fulfilling yung motherly instinct. Mayroon po yung sigaw ng puso ng isang ina na ang kanyang mga anak ay lumaki at maging matagumpay sa hinaharap. Ano po ang sinisigaw ng puso ng iglesia po ng FLCC? No? Ito po yung kanyang motherly instinct, fulfillment ng Great Commission. Hallelujah. Kaya ito po kung makita po niyo every time that I preach, narito lagi parang nakaano diyan sa Great Commission na. Kasi paalala. Pinapaalala po tayo po yung mga anak. And as children, we should help fulfill ano ba yung desire ng puso ng ating ina. Tingnan po natin ilang mga verses. No? Acts 2:41. Yung nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at paragdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. No? It's always, no? Ito po yung desire ng ating Panginoon, yung multiplication, hindi lamang po addition, kundi multiplication, karagdagang mga kaluluwa sa iglesia. Ito po yung desire ng isang ina. Sa Acts chapter 2:47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at inaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Every day, may mga naliligtas. Paano nagkakaroon ng mga taong naliligtas every day? Dahil po ang mga anak, every day sila rin po ay humahayo. No? Pinapaalam sa mga tao po ang tungkol sa mabuting balita. So, it requires action. Simply taking the initiative to share Christ. Ito po yung nais na ipaalala sa ating Panginoon bilang mga anak ng isang magulang. Diba? Mayroon po tayong responsibility bilang mga anak. So, ito po yung challenge nating lahat. FLCC at saka sa GMPI churches na bawat church ay manganak at maging ina ng maraming mga anak. Ngayon, from the beginning, para tayo pa'y maniwala, ito po yung will ng ating Panginoon. No? Na from the beginning, ito na ang will ng ating Panginoon na ang kanyang mga nilalang ay magkaroon ng mga maraming anak. Okay? At sila ay pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo. At tuloy ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. From the beginning, Genesis, ito na sinasabi ng ating magpakarami kayo. No? At tuloy ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Chapter 9 verse 1. Kay Noe naman ito. Si Noe at ng kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak. Yun ulit. Pinapaalala. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Kasi ilan lamang silang natira nun, di ba? Yung family ni Noe. And they were able to do it. They obeyed the Lord. Sa Genesis 35 verse 11, sinabi pa sa kanya, kay Jacob naman to,
Ako ang makapangyarihan Diyos, magkaroon ka ng maraming anak. Ito uli yung sinabi ng Panginoon. Darami ang iyong lahi at sa kanila ay may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Di ba? Multiplication lagi. No? Pagkakaroon ng maraming anak ever since. Ito ba yung sinasabi ng Panginoon? Ito yung sabi niya sa Jeremiah. Ito yung mga exile. At sabi roon sa mga Israelita, mga expat, kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan at kayo'y mag-aalaman at kanin ninyo ang bunga ng mga yon. Sabi niya, magsipag-asawa kayo. Wala bang i-amen dyan? Oo, ng Panginoon niya. Magsipag-asawa kayo. Biblia ito, hindi si Pastor Chu. At kayo'y mga kaanak ng mga lalaki at mga babae. Isin na kainin mo. Ay siya. Diba? Ito po yung sinasabi lang ng Panginoon. At ikuha niyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki. Kaya, mga magulang nito, they're even encouraged na kung hindi nag-aasawa yung anak, ikuha niyo sila ng asawa para lang magkaanak. At inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae upang sila'y magkaanak na mga lalaki at mga babae. At kayo'y magsidami roon at huwag kayong magpapunti. So, ito po, ever since, ito na yung sinasabi ko. Multiply, magkaanak. Sa ano to? Sa physical. Ano? And we can relate it sa spiritual. Di ba? Ito yung sabi pa rin, di ba? Great Commission, go into all the world. Umayo tayo sa buong mundo. Ito nga po ang ginawa ng mga apostol. Despite the fact that they are being persecuted, hinahabol po sila para sila ay pagpapatayin. Pero humayo po sila. And wherever they went, dahil mayroon pong laman ng kanilang mga puso, ito po yung heart's desire nila na malaman ng mga tao ang kabutihan ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. Binabahagi po nila, kaya pumalat po ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Kaya, sabi nga po rito, kayo magsidami at huwag kayong magpakunti. Bloom where you are planted. God is the one who planted us in this country. Bloom. Bloom where you are planted. Ito po yung kalooban ng ating Panginoon. Ipahayag po niya ang mabuting balita. God's will po na tayo'y magbunga. John 15:16, ako hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Ang Panginoon po nagsasabi niya during the time of the apostles. Ito po yung kanyang will. So, from the Old Testament, New Testament, even until now, this is the same will o the same desire ng ating Panginoon. At tayo pong lahat ay magbunga. So, a godly mother desires to have children. Amen po ba? At ang mga children na yan, ipinagkaloob ng ating Panginoon, it is also the desire and the will of the Lord na magbunga din. Amen po ba? Okay, so pangatlo po. A godly mother nurtures her children that they may grow. Sabi po rito, at lumaki ang bata. So makikita po natin dito na yung anak na yon ay hindi na natiling bata. Ang anak na yon, dahil nga ang isang ina, yung design niya ay lumaki yung kanyang anak. Pinakain niya ng masustansyang mapagkain. Tinuruan niya upang makatulong sa mga gawaing bahay. Dinala po niya sa school, pinag-aral. No? So, a mother does everything, lahat ng kanyang pwedeng gawin upang lumaki ang batang ito. Ito po ang nais ng FLCC, mga kapatid.
bilang ating ina, ito pong nais ng church natin, na lahat ng kanyang mga anak, everyone who considers themselves as children of FLCC will grow. Kaya nga po, kahit na yung namamalat na sa kasasabing, mag-attend kayo ng Bible study. No? Mag-attend kayo ng ating ina-announce every Friday, mayroon tayong gawain dito. In the morning, mayroon mga pag-aaral, may mga Bible study sa iba't ibang mga lugar. No? You are always being reminded of this. Why? Because we wanted you to grow in your Christian life. We wanted you to grow. Ito po yung desire. Will ng ating Panginoon na lumago yung kanyang mga anak. Na hindi po tayo manatili na mga bata. Sabi po sa Colossians 2:6-7, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nag-uugat at nakatayo sa Kanya at sa matibay na sa inyong panampalataya. Yung grounded po tayo sa salita ng ating Panginoon. And how can we be grounded with the Word of God if we are not growing in the Word? It's good for us. Praise the Lord. Meron po tayong regular every Friday na mga gawain po ganito. Pero, isang oras lang tayo makinig, o kaya 40 minutes. We have no time to interact. So, although this is learning, sabi nga po ng mga iba, mayroon lamang po mga 10 to 20% na nare-retain sa ating mga isipan, sa ating mga narinig. At kung magaling pong mag-joke yung pastor, yung pang nare-retain natin, yung joke. Totoo po yan. Kaya sana po maintindihan po natin na nais namin na kayo po ay lumago. You are our responsibility. Responsibility po ng church na ito na makita ng bawat isa sa mga anak niya ay lumago sa kanilang panampalataya. Kaya mga kapatid, if ever na hindi pa kayo dumadalo, wala pa kayong mga small group, at malayo po yung mga lugar na yan, why not open a small group in your flat? Ibuluntahin po natin yung ating mga bahay. And then invite itong ating mga facilitators. They will gladly come. Yung reason kasi na, salmiya naman yung Bible study, napakalayo. Kung mayroon kayong tirahan, kung mayroon kayong even small room, you can start small group. It doesn't have to be a big group. What's important is kayo pa ay lumago sa inyong panampalataya. Yan po ang desire namin. Desire ng leadership ng church na ito. Na kayo po ay mailagay sa tamang at matibay na foundation. Now, why? Bakit tayo kailangan ma-establish firmly on a strong foundation? Kasi sabi rito, pinag-iingat po tayo rito. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Di ba? Nakikita po natin yung mga hearing sa Senado, di ba? Mga kulto. Ang daming napapaniwala. No? Ito, next naman ng mga hearing, yung isang taga Mindanao na pastor. No? I-hearing naman, pag-uusapan naman yung kanyang, yung kanilang mga ginagawa. At marami pong mga kumakalat, mga kulto. And I believe that marami po rin sa Kuwait na kumakatok sa inyong mga pintuan. Nagnanais na kayo ay kanilang hilain sa kanilang hidwaan pananampalataya.
Kaya nga mga kapatid, it's very important that we will be grounded on the Word of God. Yung ating pong magiging tema sa ating anniversary, revival. Lord, revive me through your Word. Yung Word by Word of God ang kailangan po natin. Sa matibay na foundation, and if ever kami naglalamig sa ating Panginoon, we can only be revived by the Word of God. At yan po ang nais naming ipagkaloob sa inyo. Kaya nais po ng leadership ng church nito that you will be nurtured, palaguin sa inyong pananampalataya. Upang wherever you will be later on in the future, ay hindi po kayo madadala ng mga tao nito na hidwaan po ang kanilang pananampalataya. No? Kaya mag-attend po tayo. No? Magbibigay po ng schedule ang ating leadership, mga existing schedules, and if ever, no, gusto niyong lumago, invite them. Come. Kahit walang pang-merienda, okay lang po sa kanila. Hallelujah. What's important is kayo pa ay lumago sa inyong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, a godly mother, the church nurtures her children. We would be a failure, mga kapatid, kung hindi po namin kayo napalago sa inyong pananampalataya. Okay, pang-apat, a godly mother allows and sends her children into the harvest field. At lumaki ang bata, isang araw, sumunod ito sa kanyang sa kanyang ama, kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Habang lumalaki po yung batang ito, nung maliit pang bata ay hindi niya alam na ang alam lang niya ay kumain, maglaro. Pero habang ito po lumalaki, ay nakikita po niya yung kanyang sarili. And she was so thankful sa kanyang ina na siya ay binibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga pangailangan upang lumago siya. And then suddenly, he realized, oh, ako'y malaki na. Ano kayang maitutulong ko sa aking nanay? Ano kaya maitutulong ko sa church? Dahil it would be parang kain ng kain. Lumalaki po tayo, nag-expand po tayo, tumataba po tayo. Pero nagiging po yung ating energy na nalalagay lamang sa kawalan dahil hindi po nagagamit even the talent that we have. Kaya yung batang ito, hindi man siya nire-require ng kanyang mga magulang. Pero ano sa kanya na nais siyang tumulong, he wanted to help. At ano ba yung business ng kanyang mga magulang? Harvest field. Pero yan, napakalawak na anihin. Although marami silang mga mag-aani doon, pero nakita niya kanyang sarili, maybe I can help. No? Bukal sa kanyang kalooban, he went into the harvest field. At doon ay tumulong siya sa mga nag-harvest. And even in our Christian life, mga kapatid, di ba? As we begin to mature in our Christian life, marami na po tayong nakain every Friday, every Sunday, sa mga Bible studies, mga training, ang daming nakain. Isn't it time for us to use or to apply those things that we have learned? And maybe you'll be asking us, saan namin i-apply? Ano ba ang purpose ng pag-aaral nito na makilala po natin ang ating Panginoon? Di ba? Hindi ipakilala rin siya sa ibang mga tao. Sino ba? Yun po yung nais ng ating Panginoon, ng ating Diyos na isagawa po natin. Yung ma-realize po natin that we have a responsibility. Alam niyo si Jeremiah, yung apo ko, special, di ba? Special child. Ang laki-laki na 85 kilos.
Pag binangga nga ako, talagang tumba ako. Although special child, pero si Jeremiah, hindi naman din sinasabi na siya ay maghugas ng mga plato, ng mga pinagkainan. Hindi, iwan mo kung sino nagturo sa kanya. Yun na, every time na talagang pagkatapos yan kumain, maghuhugas na yan. At kung kayo po'y dadalaw dun sa bahay, hindi pwede po yung matagal na yung kumain. Kasi ang ginagawa, babantayan ko kayo. Kasi gusto niyang matapos na kayo kumain para mahugasan na niya yung kanyang yung mga plato. Minsan nga yung mga baso namin, may laman pa, nagkakape ako, may laman pa. Tumalikod lang po, wala na, hinuhugasan na. Kasi, yun po yung kanyang responsibility. Kailangan matapos niya yung kanyang responsibility. Dahil kung napakatagal mo dyan, hindi niya magagawa yung kanyang responsibility. Dahil after na maghugas yan, kukunin yung walis, tsaka yung magwawalis yan sa loob ng bahay. No? Hindi lang, buong bahay as in. Alam mo yung kanyang, yung sa kanyang kwarto, yung meron siyang single bed. No? Mabigat din yan, ha? Bubuhatin yun yung isang kamay, tapos yung isang kamay wawalisan doon sa ilalim. Hindi ko kaya, ang bigat eh. Pero isang kamay. Tapos wawalisan. Ganun po siya At pag natapos ang lahat ng mga ito, yun na yung kanyang gadget. Mag-ano na siya sa kanyang gadget. Hindi namin tinuruan, pero nakita niya kasi lumalaki siya. Ang bigat-bigat, ang daming kinakain. Ang lakas kumain. Okay, nakakaya naman na wala akong magawa rito. Hindi yun naisip ni Jeremiah, pero ewan ko, inherent sa kanya naisip niya. How much more sa atin, dito ba mga kapatid? We have learned so much. Kailan natin gagamitin ang mga bagay po ito. Hallelujah. So, mayroon po tayong tungkulin. No, we have been nurtured. At tayo'y pinalago ng ating ina, ng ating magulang. Mga kapatid, hindi na kailangan sabihin sa atin na mag-share ka naman. Mag-volunteer ka naman. Ang dami pong kailangan sa church, sa iba't ibang mga ministry. Why don't you ask your pastors, Pastor, ano bang naitutulong ko? And siguro, akihin sa puso yung mga pastor mo pag narinig yun. Huwag naman. Yung pong hinihilan niya, yung pinag-pray na Lord, magdala ka ng maraming kaluluwa. Kaya ang dami nga nito eh. Di ba? Hallelujah. Kaya ito po yung kailangan po ng maraming mga manggagawa. Marami ang aanihin. Kukunti ang mga manggagawa, sabi po rin sa Matthew. Ito naman yung Great Commission. Alam na alam po na, memorize po natin yan. Magsiyaon kayo. Gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So, natatawa ko yun. May pinost kasi ako na sa Facebook. Yung welcome, salamat sa mga ating mga overseer. Nag-welcome, parang welcome treat, hindi naman masyadong malakasan, yung SOB. SOB na pagkain natin. Tapos may isang kapatid na nag-comment, sabi niya, tuwang-tuwa ako sa inyo talaga. Praise God. Tuwang-tuwa siya eh. Na always na masaya yung kanto. Pero sabi niya sa mga muli, jokingly siya, tama na muna ang kainan, sabi niya, go and make disciples. Si Brother Raph, si Brother Raph. Sabi ko, oo nga lang. Alam ko, bibiro siya, pero it's a reality. Kaya, hindi mo sinasabing hindi tayo magkainan. Magkainan pa rin tayo, pero hindi mo na ipopos yung picture. Diba? Make disciples. Marami pang mga kapatid, marami pang mga tao dyan na kailangan ng salita ng Panginoon, and disciple them.
Disciple. Ako'y blessed doon sa church natin sa Zamboanga. Ang church sa Zamboanga, problema yung worship hall dahil napakamahal ng rental doon sa Zamboanga City. Minsan 10,000 yata. Hindi makakuha ng magandang place dahil mahal. At mayroon ngayong program, I don't know who initiated it, yung sabi na sambahayanan, something like that. Wherein they are being encouraged to conduct worship services sa mga bahay-bahay, small groups. At yung church sa Zamboanga, mayroon silang mga ongoing na mga 4 na house churches, iba't ibang dako ng Zamboanga. So, it doesn't have to be everyone will be coming here. Kaya nga, meron tayong mga satellite churches. Meron tayong mga iba't ibang mga grupo. Yung meron tayong starting with the virtual. But even with the virtual church, ang goal po natin doon is that every one of you will be having a small group virtually. 5 to 6 people. Okay na po yun. Kaya, how about yung mga anak na yan na sinasabi po rito will be handling a Bible study or a small group of 3 or 4 people. Diba? Bilangin mo, napakarami yan. At maturuan po yung mga taong ito that they will do the same thing later on. Di ba? Lalago po yung gawain at mas marami pong mga discipleship. Go ye, humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Okay? So, ito po yung tinatawag na sign of real maturity. Kung yung ating mga napag-aralan sa ating mga leaders ay na-apply na po natin. Application po ang kailangan is a sign of real maturity. Ngayon, wala kami magagawa. Kung if you look at yourself bilang isang bata pa, wala tayong magagawa ron, kundi encourage kayo na lumako, kumain kayo. Kumain, mag-exercise. Diba? Exercise, prayer, kumain, Word of God. Dahil nais din namin makita na kayo po ay lumalago sa inyong Christian life. No? Sabi po rito, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Nais po ba natin matawag na wise o pantas? Then we win soul. Sabi po rito, there is a danger in not fulfilling our commission. It brings shame to our mother. Pag hindi po natin fulfill yung Great Commission na yan, abay, nakakahiya, mapapahiya po yung ating nanay, yung church. Sabi sa Proverbs 10:5, siyang nagtitipon sa takinit ay pantas na anak. Ngunit siyang natutulog sa pagkaani ay anak na kahiya-hiya. No? Sa panahon ng tag-ani, panahon ng harvest, and it's now harvest time. Sabi rito, pag tayo'y natutulog sa panahon ng pag-aani, ay tinatawag po tayo ng Biblia sa Proverbs na anak na kahiya-hiya. Gusto niyo bang matawag na anak na kahiya-hiya? Hindi. And bilang mga magulang po ninyo, we are always, nais po namin, you will be proud of you. I'm so proud sa mga kapatid po natin na nag-take over po ng ministry natin dito. Paano kung ang mga ito nung panahon na yon
na sila ay nagsisimula sa kanilang Christian life, hindi sila lumago. Nanatili sila ng mga bata. At hinayaan po na tulad nung una, talagang ikaw ang driver ng van. Yung una po ng van, ikaw ang gitarista, ikaw ang MC, ikaw pang mag-preach. Ano kayang, siguro wala na akong buhok. Although wala na nga yung ibang bahagi ko na, pero kaya praise the Lord, no? Nagpapasalamat ako that they desire to grow. So that when the time comes, pagdating ng panahon na ito-turn over, kailangan ng magkaroon ng mga bagong leadership, ay mayroon pong nakahanda. Kaya itong bagong leadership na ito ay naghahanda rin para sa susunod na batches ng leadership. And you may be the next leaders of this church. Kung nais po natin manatili, sabi nga po rito, the children are the hope of the mother. Di ba kayo po ang aming hope? Kayo po ang hope ng church na maipagpatuloy po yung ating mission and vision. Sabi nga, awit tatanda at lilipas. Di ba? Mayroon magpapatuloy sa gawain. Because one day, our mother will need physical help. Praise the Lord sa mga BST. Physical help. Kung walang maturuan itong mga BST na ito, na magpapatuloy, na magkaloob ng physical help, sino magbubuhat ng ating mga gamit na yan? It's a mistake. The church needs workers. Sabi ko si Jeremiah, pag lumalabas kami ng bahay, alam na niya yung kanyang responsibility. Unang-una, kukunin yung mga sombrero. Tapos yung pouch. Ako may pouch kasi. Di ba meron akong insulin. Siya magdadala. Kukunin niya, ilalagay ito sa pouch. Hawak niya lahat yun. And yung bag ng kanyang lola. Kukunin niya, alam niyo, bigat ng bag ni Sister Mayeta. Parang lipat bahay. Hirap na nga siyang lumakad, tapos mabigat pa yung kanyang bag. Si Jeremiah, automatic yan. Tapos, hahawakan pa niya sa kamay. Physical help. And the church needs so many malalakas ng mga kalalakihan. In the past nga dahil nakukunti yung mga kalalakihan malalakas, pati babae na, yung si Cathy, BST yan magbubuhat si Cathy ng amplifier na speaker. Physical health. Also, kailangan po yung mga talents and giftings po natin. Praise the Lord. I-apply po natin yung volunteer po natin yung ating mga talent na yan para sa mga iba't ibang mga ministry. And then one day, kailangan po ng ating nanay support material, financial. Diba yung mga nanay ninyo, ba't nagpapadala? Pang maintenance. Kasi pagpatanda na, maintenance. Ang mahal-mahal ng gamot sa Pilipinas. Tuwang-tuwa na yung tuwang-tuwa na. Or kahit na yung pinapadala mong maintenance, hindi naman niya binibili ng maintenance. Binibili sa mga apo. Mga apo Diba? Pero tuwang-tuwa naman yung nanay because you're extending help. Dahil you realize, malaki ka na You now have the capacity to help. And thank you mga kapatid. Because of your help, yung materially, financially, ay nasusuportahan po yung ministry dito sa Kuwait. Napakalawak pong ministry, napakalaki pa ng ating expenses. And not only that, nakaka-extend pa po tayo ng help sa ating mga lingkod na manggagawa sa Pilipinas.
Kaya we're so thankful. We're so thankful. Kaya maraming salamat. Kaya, all of the dreams that a mother has for the future are embodied in her children. Pag-asa, nakapaloob sa kanyang mga anak. No? If there is to be a tomorrow for her dreams, welcome. If there is to be a tomorrow for her dreams, it is going to be up to the children. Sorry. It's up to the children that he rears. If there is to be a tomorrow for FLCC, it would be up to you. Kung ating pong gaganapin yung desire ng puso ko ng ating ina. So the assurance of the continuity of the mission and vision of the church is up to the children. Tayo po ay magpapatuloy ng para maisagawa po yung mission and vision na yan. Hallelujah. Kaya nga po, I have the peace, no? Meron akong kapayapaan na may turnover po yung mga responsibility na yan because I know, kilala ko itong mga kapatid nito, kilala ko ang mga lingkod ng Panginoon ito na may pagpapatuloy po nila, they will be able to continue pursuing yung fulfillment of the Great Commission. Yun po yung DNA that has been imparted to them. Great Commission, Great Commission. And that is the same DNA that they are imparting to the other children. Walang iba kundi kayo pong lahat. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, we should also be aware, no, na kahit ganito that we are encouraging all of you to go into the harvest field, kailangan magising din po tayo sa reality na medyo mahirap, marami po mga challenges, no, sa ministry. And because many have fainted while they are in the harvest, is that many have fallen and many have discontinued their service to the Lord. And ito po yung reality. And when that happens, kung mangyayari po itong bagay na ito, sabi nga po rito na mayroong nakahanda na nanay. The church is always ready to welcome you back. Upang kayo po ay i-encourage, kayo po ay palaguin muli, kayo po ay i-train so that next time that you will be going into the harvest field, magiging mas handa po kayo na isagawa ang inyong pag-harvest ng mga kaluluwa. Kaya ano pong sabi ng father nung nag-faint yung kanyang anak? Bring him back to his mother. Iuwi mo siya. Take him to his mother. Because there he can find love, acceptance, encouragement, understanding, and equipping to be more ready next time that he's sent into the harvest. Hallelujah. Kaya ito po yung nais kong mensahe na ipahayag po sa inyo lahat ngayong umaga. Ang unang-una, I pray that FLCC Church will be faithful to its calling, just like a godly mother. A continuous reverence to the servants of God, and desiring to have many children, nurturing these children to maturity and provide them with skills to be used in their labor in the harvest field. And then, send them back into the harvest field. If they faint in the harvest or may have fallen, we are being instructed to leave, not to leave him in the field, but to take him to his mother, the church, where he will be revived, find acceptance, love, understanding, and equipping to be more ready the next time that he is sent into the harvest. Kaya, with this, I would like to end and continually pray na may apply po natin mga kapatid ang ating napag-aralan ngayong umaga. Father God, thank you so much for this very important topic that we have discussed this morning. I pray that you will just implant all of this
deep in the heart of everyone. It will not be enough for us to have listened. Kundi, Panginoon, we will be able to apply them in our daily life. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.